Big Time Balita. Walang kinakampihan, walang inuurungan, walang iniiwanan. Si Rene Santa Cruz. Si Rene Santa Cruz at ang Big Time Balita. Dito lamang sa Super Radio DZBB. Politikong magaya, mga bulok ibubulka. Hapon po, ako po, si Karen Santa Cruz at ito ang Big Time Balita. Boto, kung hindi lagot tayo sa mga manloloko, ang kawawang bayan natin gugulo. Dayang-daya. Narito mga Double B Balitang Bulili, Chubali Gigante ang dating. Si Rene Santa Cruz at ang Big Time Balita. Dito lamang sa Super Radio DZBB. Dating senador Antonio Trillanes siniwala sa House Committee on Justice ang kamano'y pagtangkap ng pamilya Duterte na salapi mula sa kamano'y drug lord na si Sammy Uy. Antay Manila Laundering Council kinumpirma ilang kamano'y transaksyon ng pamilya Duterte na binanggit ni Trillanes. Bago yan, ito muna ang atin pong flash report. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Super Radio DZBB. Flash Report. Naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagbabasura sa pila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kanyang kasong crime against humanity pinagtibay ng ICC Appeals Chamber. Ibig sabihin, magpapatuloy ang proseso sa dating Pangulo. Okay, abangan po mamaya ang karagdagang detalye ng balitang yan. Samantalang ito ro po mga kapuso, panibagong insidente ng ising sa PNPA na kinasangkutan ng dalawang upperclassmen na tuklasan sa pamagitan ng araw-araw na body check sa bawat kadete ng PNPA. Ayon kay Police Brigadier General Rodrigo Maranam, Acting Director ng Philippine National Police Academy. Dansa na maranasan ang El Nino pagsapit ng Hunyo, lalo pang tumasayon sa Pag-asa. Init na napakatindi. Pinakamataas na heat index ay damang init sa bansa. Ngayong araw na itala sa lalawigan ng Cagayan na sa 42 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. 41 degrees Celsius na itala naman sa San Jose Occidental, Mindoro at Zamboanga del Sur. Yan ang ating mga Double B Balitang Bulili, Chubali Gigante ang dating. Ang inyong naging tagapagbalita ay Double B pa rin. Ang inyong patangkay broadcaster, ala ay si Karen Santa Cruz Ari. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Immunomax. Alright, narito na ang ating mga Double B Bumper to Bumper Report. Mga bagong-bagong balitang bukod palang mababasa. Pero ngayon manig nyo na sa Big Time Balita. Pamilya ng ilang biktima po ng extrajudicial killing ay nagdiwang sa desisyon ng ICC Appeals Chamber. Tinutukan ng balitang yan ni Glenn Huego. Go! Karen, sabay-sabay ngang nagsigawan dito no, yung mga pamilya ng ilang mga sinasabi ng biktima ng extrajudicial killings dito sa UP Diliman. Ginaganap kasi dito yung tinawag nila na Justice Watch kung saan kasama ng ilang pamilya nga ng mga sinasabing EJK victims, yung mga kinatawa ng National Union of People's Lawyer, gayon din ng iba pang mga organisasyon. Sa labas pa lamang dito ng UP Diliman, dito sa Atencio Libuna Hall, makikita yung mga tarpaulin dito nakasulat ay panagutin
si Duterte. So sa ngayon, Karen, ay nagpapaliwanag lamang ngayon si Nery Colmenares ng NUPL. Pinapaliwanagan niya dito kung ano nga yung mga naging kaganapan. Pinapaliwanag niya dito sa mga kaanak na mga sinasabing ng EJK victims. Ako sa Glenn Vargo ng Super Radio DCBB, Balitang Totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Immunomax. Alright, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunang Big Time Balita. Hanggang mamaya po tayong 6:30 ng gabi. Antabayan ng pahuwang kung ano-anong development ng ating kasong inaantabayanan ngayong hapon. Para sa karagdagan detalye ng mahalagang balita na yan, aba, ay ito ho ang report ni Luisito Santos. Yes, Louis, go! Pinagbibay ng International Criminal Court o ICC ang nauna na nalitong desisyon kaugnay nga sa jurisdiction ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay para sa mga kasong crimes against humanity of murder and attempted murder kaugnay sa madugong kampanya laban sa illegal na droga ng dating Pangulo. Dahil sa nagwangang pagdinig ngayong araw, ibinasura ng chamber ng ICC ang lahat o yung 4 na grounds of appeal ng depensa o ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito sinabi rin ng appeals chamber ng ICC na itinuturing ng moot ang hiling ng depensa na immediate at unconditional na release para sa dating Pangulo. Pati nga sa desisyon ng ICC Appeals Chamber ay may ibig sabihin nito, Karen, may jurisdiction pa rin ang International Criminal Court sa mga nabanggit na krimen o yung mga kaso na nangyari nung miyembro pa ang bansa ng ICC. Nauna nang umapala itong ang kampo ni Duterte ng questioning. Ito ang naunang desisyon ng ICC. At iginit nga na kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong pang taong 2019. Ibig sabihin lang nito, Karen, ay tuloy pa rin itong ang legal na proseso ng ICC. Kaugnay nga dito sa mga isinampang kaso laban sa dating Pangulo. Nung kumalas naman tayo, panahon ni dating Presidente Duterte yan, di ba? Di ba? Yun tayo kumalas. Yes, Karen. Pero dun sa napakahaba kasi nito, 4 na grounds kasi yung inilatag ng depensa para dun sa kanilang apela. Pero iyon ay majority ay inireject o ibinasa po ng appeals chamber ng ICC. Karen. Okay, okay. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DCBB, Balitang Totoo. Thank you very much. Tumutok lamang kayo sa palatuntunan, sa mga palatuntunan sa DCBB 594 para sa mga latest development. Lahat ng balita sa ating Double B hindi makawawala. Kaya para hindi kayo mahuli ng balita, tumutok lamang kayo sa DCBB 594 para sigurado. Okay? Alright mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin tayo. Meron tayong nakahilera na 2 follow-up ngayong araw na ito. Antabayanan po ninyo yan sapagkat mahalaga po ito. Follow-up 1 and 2. Ang una ay yung 2 Chinese na naaresto na nahulihan ng mahigit sa 200 milyong pisong halaga ng shabu dito po sa Quezon City. Wow! Ngayon, mayroon pa tayo isang follow-up. Nagagamitin na rin po ng MMDA ang mga CCTV camera na gamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP laban sa illegal parking at mga mahiling magtapon ng basura sa kalsada. Antabayanan po ninyo yung mahalagang issue na yan dahil ipagpapatuloy po natin sa palatuntunang Big Time Balita. Meantime, atensyon ng ating mga pilotong lupa na alam kong itong inyong inaabangan. Later traffic update sa Metro Manila. Live mula sa MMD Metro Base kasama natin maglalingkod ngayong hapon. Mga kapuso, walang iba kundi si Richard Naimi ng MMDA Metro Base. Yes sir, magandang hapon po. Opo, magandang hapon din po at sa ating mga tagapakinig. Narito muna yung sitwasyon ng ating trapiko sa mga sandaling ito. Sa mga motorista na dadaan dito sa EDSA, southbound lane, galing tayo dyan sa bahagi ng Monumento,
Maganda naman ang usad ng sasakyan hanggang makarating dito sa may Balintawak, Cloverleaf, patungo po dito sa may approaching ng Kaingin. Pero makakaranas na ng pagbabagal bago pa man dumating ng Muñoz hanggang Bansalangin New-turn slot. Pagsapit nyo dito sa may bahagi ng West Avenue, maganda po ang daloy dyan hanggang makarating dito sa may area ng Quezon Avenue, hanggang dito na sa may area po ng Kamuning Flyover. Pero pagdating naman sa Cubao, makakaranas na tayo ng katamtamang daloy na sasakyan approaching dyan sa may area ng Monte hanggang dito po sa may bahagi ng Pitwason. Maluwag naman yung ating Tantolan bound to Connecticut at katamtamang daloy tayo approaching naman sa area ng Ortigas. Medyo magbabagal yan pagbaba ng Shaw Tunnel hanggang makarating na tayo dito sa may area ng Boni at Guadalupe, Cloverleaf. Paglampas natin ng Guadalupe sa may bahagi naman ng Estrella, makakaranas na ng pagbabagal hanggang dito na po yan sa may Magallanes Interchange. Area naman ng Pasay, Taft Avenue intersection, medyo mabagal po ang daloy na sasakyan dyan. Harrison to Ross Boulevard, tuloy-tuloy po, maganda naman ng daloy. At sa northbound lane naman tayo ng EDSA, medyo mabagal na po tayo sa area ng Ross Boulevard hanggang dito na po yan sa Taft. After ng Taft, katamtamang daloy tayo approaching dyan sa may Tramo at maluwag naman tayo sa Malibay hanggang Magallanes. Mabagal tayo sa may area ng Ayala, bound to Buendia hanggang Kalayaan. After ng Kalayaan, maganda ng uli ang usad na sasakyan patungo sa may area ng Guadalupe. Magbabagal naman yan approaching ng Pioneer hanggang Shaw Crossing at dito sa may area po ng Guadix Drive at Ortigas. Bahagi ng White Plains hanggang Santolan, makakaranas po ng pagbabagal hanggang dito sa may area po ng Pitwason. Katamtamang daloy naman approaching dyan sa may bahagi ng Aurora hanggang dito na sa may area po ng Camyas. Dito naman tayo sa area ng approaching sa may East Avenue, katamtamang daloy ng mga sasakyan at unti-unting magbabagal pagdating natin sa may Quezon Avenue flyover hanggang dito sa may area po ng North Ave. Bahagi ng Congressional, maluwag pa naman ang daloy na sasakyan at magbabagal na yan approaching ng Oliveros patungo sa Balintawak, Cloverleaf. Balintawak, pabalik na monumento, tuloy-tuloy po, maganda ang daloy at walang namomonitor na anumang pagbabagal. Mula po dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base para sa Super Radio DCWB at nag-uulat po para sa ating live traffic si Richard Nemi. Thank you very much, Ginong Richard Nemi ng MMD Metro Base. Alaming kagad natin taya ng panahon sa susunod na 24 oras live mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Kasama natin maglilingkod ngayong hapon, Ginong Benny Tareja, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay wala naman tayong minomonitor pa rin na bagyo or low pressure area sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Andyan pa rin ang mainit na easterlies o yung hangin na gumula po sa may Pacific Ocean plus the high pressure area sa may extreme northern Luzon. Magdadala po ang parehong weather systems na ito ng mainit at malinsangang panahon sa susunod na 2 hanggang 3 araw. May tsansa pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkilid at pagkulog lalo na sa may norte, ngayon din sa bahagi po ng Eastern Visayas at ng Mindanao na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. Pagdating naman sa heat indices, posible yung mataas po na heat indices dito sa may parting Dagupan, Pangasinan, sa may Cagayan, sa may areas po ng Iloilo pa rin at sa mga syudad po dito sa Mindanao. Kaya paalala pa rin ng pag-asa sa ating mga kababayan is ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig and make sure na meron tayong payong, sombrero, pamaypay, anumang magiging protection natin sa direktang sikat ng araw sa tanghali. Maganda po yan at mainam po na kung hindi naman kailangan, huwag na lamang lumabas ng bahay. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Tareja, magandang hapon. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Thank you very much sa report na yan mula sa Pag-asa ni Benny Tareja, sir. Pero ito, lagpas 2 bilyong piso. Bilyon ho, hindi milyon. Pumasok at dumaloy sa bank account ng mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes Deport. Mga kapuso, bilyon ang pinag-uusapan din eh. Isaban tayo umalis sa detalye. Go, go!
Karne aabot nga sa 2.4 billion pesos na halaga ang pumasok at dumaloy umano sa mga bank account ni na Vice President Sara Duterte at kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagdinig ng House Justice Committee. Anya ang naturang halaga ay naitala mula 2003 hanggang 2016. Sinabi ni Trillanes na humingi siya ng tulong mula sa accountants at financial specialist upang alamin at makwenta yung mga perang aktual na deposito sa joint bank accounts ng mag-amang Duterte. Sa kanya namang pagbusisi, sinabi ni Akbayan Party List Representative President Danya na wala ang nabanggit na bilyong-bilyong pisong halaga ng pera o hindi nag-reflect sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kanya, sapat na ito para maituring na may probable cause ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente at umusad na hanggang sa Senado. Gate pa ng kongresista, dapat sagutin ni Duterte ang mga paratang sa Senate Impeachment Court. Samantalang sa isang ambush interview kanina, sinabi ni Trillanes na kanyang ikinatuwa na sa wakas ay kinumpirma money laundering counts pamilya Duterte mula pa noong 2016. Ani Trillanes, nalungkot siya noon dahil hindi naniwala ang iba sa ating mga kababayan sa kanya. Pero sa ngayon, sinabi ni Trillanes na sana ay tuloy-tuloy na ito para mabasag na umano yung tinawag niyang pagpapanggap ng mga Duterte. Ayon pa kay Trillanes, kurakot umano ang pamilya Duterte at ang kanilang pera ay galing umano sa iligal na droga. Ako si Savendaño Mali ng GMA Super Radio DCWB, Balitang Totoo. Alright, mga kapuso, napakahalaga niyan. Hindi bali magkaroon ko ng bilyon-bilyon kung galing sa yung pinagpaguran at legal na pamamaraan. Ay kung galing sa droga na ng upaw. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. DZBB, Balitang Totoo. DZBB, #1 sa Mega Manila. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Department of Health, bawat buhay, mahalaga. Pre, ano ba talaga ang sikreto ng sasakyan mo at laging kondisyon? Usapan sa talyer ang laki ng tipid sa gas at maintenance. Nasubukan mo na ba tong Pertua Oil and Metal Treatment? Basta't ito ang gamit ko, tiwala akong di pupugak-pugak ang makina ko. Tipid sa gas, maintenance, at malakas ang arangkada na parang sumisipang kabayo. Grabe naman pala yung Pertua. Di lang tipid, napapanatiling malakas pa ang makina mo. Oo pre, subukan mo na ang Pertua Oil and Metal Treatment. Ang Pertua ay langis para sa lahat ng makina, pang sasakyan man o pang industriya. Ito ay may US patent, patunay lang na may nagagawang hindi kaya ng ibang brands. Ang Pertua ay may engine oil, gear oil, hydraulic oil at marami pang iba. Mabibili ang Pertua products sa mga piling auto supply at sa inyong pinagkakatiwalaang online stores sa TikTok, Lazada at Shopee. Ang paanunsyong ito ay hatid sa inyo ng Pertua Oil and Metal Treatment. Basta sa Pertua, may lalakas pa. Sino dito nangangailangan ng haplos? Ay ito, pwedeng haplos dito, haplos doon, haplos diyan. Haplos yun. Ang losyo na pwedeng ipaad sa muscle na masasakit matapos ang maghapong trabaho. May sangkap ering mangustin at saka moringa kaya hindi masama ang amoy. Oh, ay ano pang hinihintay mo? I-haplosyo mo na yan. Ang haplosyo na available sa lahat ng sangay ng Mercury Drugstore nationwide. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Miss, yung right bed nito,
Meron kaming iba. Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Right Med. Dekalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Super saya na Sabado muli ang inihatid ng Barangay LS 97.1 at Super Radyo DZBB sa naganap na Super Barangayan na puno ng good vibes at giveaways kasama ang Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Miss Malaya at ang Super Radyo DZBB anchors na sina Rowena Salvacion at Weng de la Peña sa ating mga kabarangay sa Bliss 3 Open Park, Barangay May Bunga, Pasig City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang GMA Sparkle Artists na sina Kim Perez at Riel Lumadilla. At congratulations naman sa lahat na masuswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Barangay May Bunga. Hanggang sa susunod na Super Barangayan. Mga kapuso, abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay inihatid sa atin ng Big Time Cheese. Big Time Cheese, sulit sagad sa sarap. Sangguniang barangay ng Barangay May Bunga, Pasig City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever! Mare, saan ang punta mo? Bibili ako ng Health Max Care Capsule. Health Max Care Capsule? Yes, Mare. Food supplement ito na may grapeseed, acai berry, acerola, wolfberry, hawthornberry, cranberry, raspberry, bilberry at mangosteen. Alaga ako sa Health Max Care. Yan ang gusto ko. May berries na, may mangosteen pa. Bibili na din ako niyan. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstore nationwide. Para sa katanungan, mag-text o tumawag sa 0922-802-6505 at 8400-5266. Mahalagang paalala, ang Health Max Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZBB #1 sa Mega Manila. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Patuloy kayong nakikinig sa Big Time Balitama. Ang inyong pinakikinggan, malaki ang tama nung araw pa. Ang atin makakakwentuhan ngayong hapon, mga kapuso, ay walang iba kundi si Atty. Joseph Frederick Calulot. Tagapagsalita ito ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Mayroon kasing dalawang Chino na nahulihan ng napakalaking halaga, 200 milyong pisong halaga ng shabu. At dito po yan nangyari sa Quezon City. Wala talaga, hindi talaga maawat-awat itong drugs na ito. Mabuti na lang, ay biro mo, laki na mapiperwisyo rito. 200 million worth? Wow! Ang makakakwentuhan ko, Atty. Joseph Frederick Calulot, sir. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Karine. Magandang hapon din sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Opo, medyo malaking accomplishment to. Paano na tumbok itong mga ito? Karine, may mga at least isang buwan na rin kasing binabantayan itong mga foreign nationals na ito na may nakuha kasi po tayo mga intelligence reports na ito po ay involved sa illegal drug trade. Kaya ako kagabi, naikasa ko yung bypass operation na kung saan may nakumpiska tayo na more or less sa 41 kilos ho ng hinihinalaang shabu na gaya na banggit po niyo kanina, ang halaga po niya nasa 278 million pesos. Wow! Laki nga, kung nakarating sa market ang dami na mababaliw dyan. Ang dami na masisira ng kinabukasan ng kabataan, ang daming krimen na ipanganganak niyan, attorney. So, kung ito po yung nakalusot at napunta ko sa ating mga barangay, ilang buhay din po at pamilya ang masisira po nito. Opo. Yung ba'y positibong ang market ay dito sa Pilipinas o idinaan lang dito, may ibang pagdadala lugar? Karine, yan po ang ating titingnan ho ngayon. At saka kasama ko dyan sa ating inimbestigahan ngayon is kung ano ang connection nito doon sa mga previous din na mga na-confiscate natin. Sa katunayan, wala pa rin po kasi ngayon yung resulta ng ating laboratorio para malaman ho natin yung quality nung nakuha ho dito sa mga dalawang Chino.
Oh, okay. Yung bang dalawang Chinese na involved dito na aresto ninyo, ito may record na in the past na ganito rin? Kina-counter-check po natin ngayon, Karen eh. Nakikipag-coordinate na rin po tayo sa Bureau of Immigration and at the same time sa mga foreign counterparts po natin kung itong dalawa ho ba meron ho mga previous na mga involvement sa illegal na droga. And chinecheck din ho natin kung kailan ho ito pumasok sa ating bansa dahil base ho dun sa mga nakuha natin ng mga dokumento, itong dalawa ho residente na ho nating bansa pero sila ho ay mga foreigner. Pero residente na sila sa Pilipinas? Meron ho silang binibigay na address po dito sa Pilipinas. Kaya patuloy ho nating pina-follow up ngayon at meron pa tayong follow-up na investigation po dito sa mga binibigay ho nila mga detalye. Paano sila nahuli? Nahuli ba sila sa bahay nila? Or kung saan ginawa yung buy basta kung may ginawa man kayo? Hindi po sa bahay nila, Karen eh. Sila po ay nakipag-meet sa ating operatiba at nagpapasalamat din ho tayo sa Philippine National Police dahil kasama rin ho natin sila dito sa operation na ito. This is a joint effort. Hindi lang po purely PIDEA, although lead po tayo dyan, pero malaki ho ang tulong na binigay ho ng ating Philippine National Police rito. Napakalaking accomplishment nito. Sipin mo yan, sir. But anyway, inasa na yung dalawang Chinese ngayon? Yung dalawang sino po ka rin nasa kustodiya po natin ngayon. Inaayos lang natin yung mga papeles para ma-file na ho natin sa piskalya yung appropriate charges against these two individuals. Alright, okay. Pero ito naman ganito, di ba? Dito nahuli, dito sila gumawa ng kaso. Dito magdurusa yan, hindi naman para ipa-deport pa natin yan. Ganun po ba yun? Tama ho, Karin eh. Ayon sa ating batas, once na meron ho silang paglabag, kung ito po ay foreigner, meron ho silang paglabag sa ating Republic of 9165, kailangan muna ho nilang panagutan kung sila po ay makonvict ng ating hukuman, kailangan po muna nilang i-serve ang kanilang sentence bago po sila ipa-deport sa kanilang mga bansa. Napakalaking kaso nito eh. Kung mayroon lang bitay sa atin, malamang bitay itong dalawa na, itong mga na-arresto na ito. But since wala, palagay ko pang lifetime na itong parusa nito, ano po? Opo, Karin eh. Kung ma-convict po sila doon sa pagbebenta ng illegal na droga, ang penalty po niyan is life imprisonment at meron pa pong kasamang multa na ang range po na multa that's from 500,000 pesos to 10 million pesos. Alright, okay. Anyway, nais ko i-congratulate yung ating mga tao pero baka may itulong ang programang ito. Baka may gusto kong sabihin na ipanawagan kanino man yan para makatulong ang programa. Sige, go ahead po. Karin eh, sa mga kababayan natin na masugid na sumusubaybay sa inyong programa, ang panawagan na lang po natin maaari ho silang magreklamo rin sa inyo. Kung meron ho silang gustong ireklamo o gusto nilang isumbong, maaari ho nilang ipadaan ho sa inyo para ibulong nyo na lang po sa amin, Karin eh. Dahil lang ating mga linya, open yan lagi para sa inyo. Lalong-lalo na dyan sa programa ninyo. At nagpapasalamat po ang PIDEA sa suportang patuloy na binibigay po ninyo sa atin, sa ating administrasyon, tungo sa bagong Pilipinas. Mabuhay ko kayo, Karin. Ay, ako po'y nagpapasalamat din ng marami sa pagbibigay po ninyo ng karapatan na pwedeng idaan sa atin. Wala pong problema dyan. At tayo po'y nasa likod ninyo at nasa likod ng ating mga kababayang Pilipino. Mabuhay po tayo, sir. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Attorney Joseph Frederick Calulot, tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA. Inamit na on air, sinabi na ho ni Attorney Calulot, pwedeng dumaan sa atin. Anyway, kung makakatulong, buong puso namin tatanggapin yan. Mga kapuso, mahal natin ang ating bansa, mahal natin ang ating mga kababayang Pilipino, tayo nating mapahamak sila as much as possible. Kaya kung makakatulong ang programang ito, ang inyong hamak na lingkod na si Karen Santa Cruz, wala kwenta-kwentang programa. Ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo. 4 minutes and 20 seconds after 6. Ang oras na ito ay nihatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Super Radio DZBB Balitang Totoo. DZBB Super Radio #1
Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy nating pagsaluhan ang mga balitang nakakaapekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DZBB #1 sa Mega Manila. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Ito ay hatid sa inyo ng Cherry Fur, tangkad sagad. Patuloy kayong nakikinig sa palatuntunang Big Time Balitama. Hosted by yours truly, malaki ang tama. Okay. Ito ho ang pangalawang sigwada ng ating follow-up ngayong araw. Gagamitin na rin daw po ng MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, ang mga CCTV camera na ginamit noon sa No Contact Apprehension Policy o NCAP laban sa illegal parking at sa mga mahiling magtapo ng basura sa kalsada, mga baboy baga. Ngayon, para ho maunamaan natin ito kung ano bagang gagawin talaga dito, ang makakausap natin ay ang mag-i-implement yan. Undersecretary Nicolas Torre III, si GM Nicolas Torre ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. GM Torre, sir, muli magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Karine, at magandang gabi sa inyong mga tagapakinig. Oh, namiss na kita. Matagal na tayong hindi nagkakahuntahan uli sa radyo eh. Opo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Okay, but anyway, ano ba ito? Bago pa lang nyo i-implement ito, o ginagawa na nyo dati, o nawala lang, binubuhay lang uli. Ano ba talaga? Ang pag-implement naman, sir, ng mga environmental laws, yan, sa garbage, sa littering, ay dati na hong ginagawa yan, sir. Hindi nga lang nagagamitan pa ng teknolohiya gaya ng mga cameras, kasi hindi pa natin nakikita ang implementation on, hindi pa natin nakikita ang kanyang application. Pero dati naman, ang ating mga force multipliers at ating mga kasamahan diyan sa ground, gaya ng mga barangay tanod, kapulisan din natin, ay mga laging nagbabantay sa mga nagtatapon ng mga basura sa hindi dapat pagtapunan ng mga lugar. So, nagiging cat and mouse play lang ho, na pag nandyan may bantay, hindi magtatapon. Pag wala na yung bantay, saka naman itatapon. So, untenable po yan. Kasi nakita natin kanina, sa ating latest na inspeksyon ng ating mga pumping stations, talaga namang ang basura ay hindi na makatanggap-tanggap na nandyan naman ganyang karami. 7,000 tonelada ang ating nakukuha taon-taon sa ating mga estero. Kaya it has to stop. At isa nga sa naisip natin, gamitin natin ang ating mga AI cameras at ang iba pa nating mga camera na nagmo-monitor ng ating mga public places para bantayan din ang mga gumagawa ng mga violations sa environmental laws natin. At kapag may nahuli, ano ba? May multa ba? May kulong ba? Ano bang parusa sa kanila? Wala naman pong pinagkaiba yan, sir, sa nahuli siya ng barangay tanod at nahuli siya ng pulis sa habang ginagawa niya ang kanyang pagtapon o pag-violate ng environmental laws. So, sa atin nga lang, para magkaroon ng due process, nakukuha kasi ang picture na yan, na i-record, tapos ipapadala natin sa tao through the barangays para ma-identify nila yung tao na ito, yung residente nyo, ito ang pangalan nito, sa oras na to, siya ay nagtapon ng basura. Ano masasabi niya? So, ngayon, titikitan siya. Pag hindi siya nagbayad ng ticket, ipa-file natin ang kaso para magkaroon naman siya ng due process, madepensahan niya ang sarili niya sa korte. Ngayon, kung gusto niya lang na magbayad ng multa, di magbayad siya ng multa. Pero kung gusto niya lumaban sa korte, di haharapin ng ating mga prosecutors ang kanyang depensa at
hintayin natin ang judgment ng huwes. Mukhang parehong matagal ng problema itong ating pag-uusapan. Isunod kaagad natin dito yung illegal parking. Hindi naman nawala ito kahit kailan eh. Tuloy-tuloy lang araw-araw, gabi-gabi, sir. Ganun na nga rin, sir. Sa ating mga areas na covered ng ating mga cameras, kukuhanan namin ang kanilang mga violation at pagkatapos ipapadala natin sa kanila gaya ng ginagawa natin sa NCAP na no contact apprehension policy. So, hindi lang sa NCAP AI na automatic ang pitik ng ating mga camera dahil na meron na tayong behaviors na nakaprogram sa kanyang algorithm, dito naman sa manual, habang umiikot ang camera natin, nakikita natin kung sino mga naka-illegal parking, kukuhanan natin ng picture, at pagkatapos ay ipapadala sa kanila ang kanilang notice of violation. Pwede silang magbayad through myhulika.ncap.mmda.ph or pwede namang i-contest nila or pag pinabayaan nila, magkikita-kita na lang sa rehistro uli ng sasakyan sa sunod na cycle ng kanilang rehistro. Okay. Yes, sir. Ano hong mga kalsada ang sakop nito? Lahat ng kalsada? Opo. Basically, lahat ng kalsada. Kasi ang MMDA ay covered natin ang R1 to R10, C1 to C6, at ang mga major roads, gaya na halimbawa ng Commonwealth, Rizal Avenue, ng Quezon Avenue, C5, at C6, yung mga ganon. And then, magko-coordinate tayo sa local governments through the MMC na yan din gagamitin din natin ang kanilang kuha sa kanilang mga local cameras para sa mga in-roads naman na may mga illegal parking. Para ang ating mga kababayan maging aware na ito ay ginagawa na ng gobyerno para at least mabigyan naman ng hustisya yung mga hindi nag-illegal parking. Yes. At sila mga nag-illegal parking magbayad ng karapatang multa. At ito ay papel dapat sana ng lahat ng barangay captain dahil wala namang kalsadang hindi may nakakasakop na barangay captain. Opo, yan nga po. At tatawagin din namin ng pansin ng ating mga barangay captain. Pero sa ngayon, sila ay mga katulong natin sa pamamagitan ng pag-request sa kanila na sila mag-verify, especially yung sa anti-littering natin, na dahil constituent nila mga yan, kilala nila mga yan, sila ang magdadala ng notice of violation. Ang akin naman payong kapatid lang, baka sakali hindi kaya pwede kayo makipag-usap sa LTO, ang MMDA, para sabihan na dapat sana kung bibili ka ng sakyan, may maipakita kang garahe. Kung wala kayong garahe, palagay ko lahat kayo walang karapatang bumili ng sakyan. May tama po ba ko ron? Tama naman po yan, Karen. At yan po ay isa sa mga policy initiatives na pwede nating ma-integrate sa ma-implement in the future. Kasi niyayari sa atin kasi payabangan wala kang nga parking Unahin mo, humanap ka ng parking. Opo, tama po yun. Oo. Pag sinabi mo, kalsada ba o pati bangketa, di ba? Pati bangketa kasi occupied na Yun nga, sir, ang babandayan natin. At yung obvious na mga nagpaparada sa bangketa, kasi kukuha na namin yan ng isang picture. May oras yan. Tapos after 10 minutes, kukuha na ulit isa pang picture. Ayun, automatic na yun. Yun na yung ebidensya na talagang nagpark more than the allowed time. 5 minutes lang supposedly yan. Pero ang sabi ko sa mga tao natin, bigyan natin ng doble para walang reklamo. 10 minutes na nandiyan ka sa bangketa, pipicturean ka ng pangalawa. Pagkatapos, side by side ang picture na yan, print out sa isang notice of violation, yan ay ipadala sa inyo na yan ay bayaran nyo for illegal parking. Para na rin kayong minus nung towing fee. So, bayaran pa rin nila yan. Kung araw-araw naman nagagawin natin yan, lalaki at lalaki ang kanilang mga multa. Ito'y napakalaki ng problema, matagal na, sir. Baka magagamit, pwede kong ipagamit ang programang ito kung mayroon kang gustong sabihin sa lahat na may pinalaman tungkol dito, binibigay ko ang area sa inyo. Go ahead po. Maraming salamat, Karine, sa pagkakataon ito na ibinigay mo sa amin para maihayag ang mga programa ng MMDA. Sa atin lang, sana ating mga kababayan, sumunod na lang sa batas kahit walang nakatingin. Sapagkat ngayon napakarami kalat na ang mga CCTV ng MMDA at ng mga local government. Yan na po ang magiging tagabantay nating lahat. So maraming salamat pong muli at laging tandaan mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po. Magandang hapon, Karen. Magandang hapon. Mabuhay kayo. Yusek Nicolas Torre III, General Manager ng MMDA, ang inyong napakinggan. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Cherry Fur, Tangkad Sagad. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita.
DZBB, Balitang Totoo. DZBB, number 1 sa Mega Manila. Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh. Para malinaw. Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Sino dito ang nangangailangan ng haplos? Ay ito, pwedeng haplos dito, haplos doon, haplos diyan. Haplos yun. Ang losyo na pwedeng ipain sa muscle na masasakit matapos ang maghapong trabaho. May sangkap ering mangustin at saka moringa kaya hindi masama ang amoy. Oh, ay ano pang hinihintay mo? Ihaplosyo mo na yan. Ang haplosyo na available sa lahat ng sangay ng Mercury Drugstore nationwide. Mare, saan ang punta mo? Bibili ako ng Health Max Care Capsule. Health Max Care Capsule? Yes, Mare. Food supplement ito na may grapeseed, acai berry, acerola, wolfberry, hawthornberry, cranberry, raspberry, bilberry at mangosteen. Alaga ako sa Health Max Care. Yan ang gusto ko. May berries na, may mangosteen pa. Bibili na din ako niyan. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstore nationwide. Para sa katanungan, mag-text o tumawag sa 0922-802-6505 at 8400-5266. Mahalagang paalala, ang Health Max Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Itinanghal sa ika-8 Gawad La Salineta bilang Most Outstanding Digital Radio Station. And your winner is Super Radio DZBB 594. Maraming salamat mga kapuso dahil ang Super Radio DZBB ay number 1 sa inyong puso. Miss, yung right med nito. Meron kaming iba. Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed, dahil gusto namin na gumaling kayo. Ahoy! Kidney Care time! Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nomilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso. DZBB, number 1 sa Mega Manila. GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Tuloy ang Big Time Balitama. Malacanang, nilinaw na wala pang kumpirmasyon sa posibleng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ngayong Mayo. Balita ngayon ni Today New. Go, go! Hindi pa tiyak ng Malacanang kung dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o hindi sa posibleng imbitasyon ng Japan para sa isang state visit. Lumabas kasi sa isang news article na pinag-aaralan ng Japan na imbitahan bilang state guest si Pangulong Marcos Jr. ngayong Mayo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-70 taon ng normalized relations ng dalawang bansa ngayong taon. Batay din sa lumabas na news article, posible manong pag-usapan ni Pangulong Marcos at Japan Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa Indo-Pacific region. Gayunpaman, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pang kumpirmasyon hinggil dito at pinag-aaralan pa ng Malacanang ang imbitasyon. Ako si Tuesday Sagunyo ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Thank you very much. Sa report na yan, ituday nyo, tuloy-tuloy tayo daw home bilateral partnership ng Philippine Army at Japan, ground self-defense force, aba ay lalo pa raw pinaigting
Ihahatid at idedetalye ni Carlo Maray ang balitang yan. Kaloy, go! Lalo pang pinalakas na Philippine Army Vice Commander Major General Efren Moratos at Japan Ground Self-Defense Force Vice Chief of Staff Lieutenant General Tokonag Kotosuhiko ang bilateral ties sa pagitan ng dalawang military forces. Kasunod dito ng naganap na Latter School sa Port Bonifacio, Taguig City, matapos ang pagbubukas o ang opening ceremony ng Exercise Balikatan 2026. Dito nagpalitan ng kanilang pananaw ang dalawang mataas na opisyal ukol sa regional security environment at ang estado ng Japan-Philippines Defense Cooperation and Exchanges. Sinaksihan din ni Lieutenant General Tokonaga ang capability demonstration ng 525th Combat Engineer Forerunner Battalion na isinagawa sa Forerunner Training Area sa Port Bonifacio, Taguig City. Talaga nagbabago ang panahon, Kaloy, di ba? Nung mga bata pa ang ating mga magulang, di ba? Yung World War II, mahigpit na kalaban natin, Japan. Oo. Di ba? Pero ngayon, mahigpit nating kaibigan. Ayaw. Sanggang dikit. Magkasanggang dikit ang Japan at ang Pilipinas. Okay. Ako si Carlo Matay ng GMA, Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Nagbabago naman talaga ang panahon na eh. Kinakailangan magsanggang dikit, why not? Dating magkaaway, mas masarap yan pagka naging magkadikit yan, mahigpit ng magkaibigan. Ay siya. Ang pag-asa, hindi pa raw nakikita. Ang pangangailangan na bawasan o putulin ng alokasyon ng tubig para sa mga irigasyon, kasunod dyan ang El Nino Alert. Tinutukan ni Glenn Fuego. Go! Wala pang pangangailangan na magrekomenda para putulin o bawasan ang alokasyon ng tubig sa mga irigasyon at ilaan na lamang para sa domestic consumption. Ito ang sinabi ni Pag-asa Senior Hydrologist Richard Orendain sa kabila ng inisyo nilang El Nino Alert na inaasahang madidevelop simula sa Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay Orendain, normal pa naman sa ngayon ang antas ang tama. Gayunman, patuloyan niya silang magbabantay kasabay ng pagpapaalala sa publiko na maging matalino sa paggamit ng tubig. Ipinaalala ni Orendain na wala sa normal high level ang angkat nang pumasok ang tag-init kaya dapat maging masino pa rin sa paggamit ng tubig. Glenn? Karene. Alam mo ba ang dapat at kailangan ng putulin? Ano? Hindi tubig eh. Alam mo kung ano? Ano? Ay, korupsyon! Yun ang dapat ng putulin. Ay, agad-agad. Oo nga. Ulitin ko, isipin mong 40% ng ating tao ng budget na pupunta sa nakawan. Ninanakaw ng mga taong ating inihahalal kasama yung ating pasweldo buwan-buwan. Yun. Totoo yan. Ganda sana ng natin, mga energy resources natin. Di ba? Di ba? Wala sana tayong aangkatin na kung ano-ano. Ala na! Hindi na tayo maghihirap, hindi na tayo mangungutang. Kaso pinanganak ako, mukhang may korupsyon. Sus Mario, maya naman kayo kung nanawagan sa mga politiko, mga opisyal ng pamalaan, na pasweldo natin buwan-buwan, may lakas pa kayong loob magnakaw, maya naman kayo sarili ninyo. Buisit! Tutukan nyo naman yung bayan natin. Paminsan-minsan naman, maglingkod naman kayo ng para sa bayan, hindi para sa inyong sarili, para sa bulsa. Mga buisit kayo. Init na ulo na naman natin ito, Karen eh. Ay, sumasabay kayo sa init ng panahon ha. Ayan, ako si Glenn Fuego ng Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Paano hindi ka mag-iinit ang ulo? 40% na yearly budget na pupunta sa Manakaw. Ninanakaw ng mga inihalal at pasweldo natin kada buwan. Sino naman hindi mag-iinit ang ulo noon? Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. DZBB #1 sa Mega Manila. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share.
Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB number 1 sa Mega Manila. DZBB Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Congressman Martin Romualdez at mga contractors hinamon ni Senador J.B. Erceto na ilahad na ang nalalaman ukol sa flood control scandal. Balitang tinutukan ni Parabelo Gogo. Karin na hinamon nga ni Senator J.B. Erceto si Congressman Martin Romualdez at ang mga tinatawag na kongresista na ilahad na ang lahat ng muli nalalaman ukol sa flood control anomalies at sa pag-abuso sa national budget. Diniin na nawaldas ang pondo ng bayan kaya dapat magsalita sina Romualdez at lahat ng mga contractors o yung mga kongresistang kontratista ng government projects. Bukod sa pagsasalita, dapat aniya managot din ang mga labis na namantala. Sabi ni Erceto, sa Kamara nag-umpisa ang tara o bentahan ng mga proyekto na aniya hindi madidinig o hindi nanggaling sa Senado. Mas makabubuti naman aniya kung maghaharapan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, sina Romualdez, dating Congressman Zaldico at 18 nagpakilala mga sundalo at mga bagman umano ni Ko. Sinabi yan kasunod ng video message ni Romualdez, dating House Speaker, kung saan nag-deny ito sa paggawa ng katiwalian at ininuso sina Senator Chis Escudero na dating Senate President at si Zaldico na dating House Appropriations Committee Chairman na muli responsable sa pagmanggel sa national budget. Si Romualdez ay nakusahan ng pandarambong katiwalian, bribery at money laundering kaugnay ng flood control scheme. Ako si Nin Patabalo ng GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Thank you very much, Nim Parabelo. Panginoon, lahat po ng magnanakaw sa aming pamalaan, inihahabiling ko na po sila sa inyong mga kamay. Interagency Standard Operating Procedure laban sa mga pagtatangkang ibalik ang operasyon ng Pogo sa bansa, inilabas po ng Malacanang. Tuesday nyo, go! Nilagaan ngayong araw sa Malacanang ang Interagency Standard Operating Procedures o SOP na naglalayong tuluyan ng ibaon ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Pinangunahan ng Executive Secretary Ralph Recto ang paglagda sa guidelines o panuntunan na magtitiyak sa pagpapatupad ng Executive Order 74 at ng Republic Act 12312 o POGO Ban Act. Sa ilalim ng bagong SOP, pinagsama ang 15 batas at department orders sa iisang action plan laban sa illegal POGO operations. Layunin nitong magkaroon ng kakaisa at legally compliant workflow ang mga ahensya ng pamahalaan mula intelligence gathering at operasyon hanggang case build-up, prosecution at asset preservation upang maiwasan ang muling pagbalik ng mga POGO sa iba't ibang anyo. Itinalaga ang PAO bilang lead agency sa koordinasyon habang maagang isasama ang mga prosecutor ng Department of Justice sa investigasyon upang mapalakas ang ebidensya at tiyakin ang pag-usad ng mga kaso. Kasama rin ang Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission sa pagbusisi sa financial corporate records na may kaugnayan sa mga illegal na aktibidad. Ako si Tuesday Saguniu ng GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Double B, Bantay, Barangay. Barangay 39, Pasay City ang pinuntahan ni Luisito Santos. Kumusta naman ang pinuntahan mong Barangay, Luis? Karane, sinuyad natin itong kabaan ng Taft Avenue dito sa Pasay City. Dito sa bahagi ng Barangay 39, halos sinakop na nitong ilang mga pagawaan at tindahan ng motor yung isang linya ng Taft Avenue patungong Arnaiz. Sa kalsada na kasi Karane, pumaparada yung ilang mga customer ng mga motorcycle parts and accessory store. Dahil nga yung bangketa naman na dapat ay daanan ng tao ay doon naman na ginagawa yung mga pinapaayos na mga motorsiklo. Dahil dito sumisikip yung kalsada lalo pat medyo makipat yung area nitong Taft Avenue na patungong Palengke area nitong Arnaiz. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Barangay 39, Pasay City, kung sino man ang kapitan dyan, kapitan, magtrabaho ka naman, huwag kang pakaang-kaang.
alay ng kanda't dira at sa kanyang yumi at ganda. Nakasama natin si Will Brick. Ako po si Carne Santa Cruz, nag-iwan na isang magandang hapon. Mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.